Alright, magandang araw mga kabayan. Pag-usapan natin yung nangyari sa Day 7 ng impeachment trial kung saan nagkaroon ng manifestation si Tulfo, Erwin Tulfo, na dapat sa oras ng impeachment trial ang ginagawa lamang ang pinag-uusapan ay ang tungkol sa paglilitis sa VP Sara dahil yun ang dapat, yun ang nakalagay sa saligang batas, hindi yun para sa mga personal nilang mga hinanaing sa mga kinakasangkutan nila. At nagkaroon na nga ng ruling si Senator Chis Escudero. Sabi niya, hintayin na lang sa plenaryo, doon na kayo magsalita. Basically, ganun ang ruling niya. Kasi after ng SONA, magbubukas naman ulit ng plenaryo ang session ng Senado bilang legislative body, mga kababayan. Ngayon, kung hindi nila mahintay yun, meron naman silang FB Live Di ba? Pero hindi dapat gamitin yung impeachment court doon sa kanilang mga sarili-sariling mga punto na labas sa articles of impeachment na dapat yun ang inuubusan ng oras. Sayang po ang oras sa kanila mga kababayan. Kung ano-anong mga manifestations, motions ang ginagawa nila na hindi na angkop. Natatandaan niyo po nung last week kung saan itinama ni Senator Soto yung direction, napunta sila sa inciting to sedition na dapat yung kasong yon, nililitis yon outside the impeachment court. Kasi ang nasa impeachment court po, mga kababayan, yung betrayal of public trust, isa yon para maintindihan kung fit pa ba sa pwesto si VP Sara. At yung tungkol sa unexplained wealth niya. So, nililihis nila, nagtatagal, kaya nagkakaroon ng problema. Pero, punta po tayo doon sa puntong sila Pia Cayetano, kung mapapansin niyo po kanina, si Pia Cayetano, iba po ang kanyang estilo. Malumanay, pangiti-ngiti, pa-joke-joke, hindi siya yung hinihingal na galit. Siguro dahil makapagsabihan to na marami ng galit sa'yo, bumababa ang tiwala ng taong bayan sa kanila dahil sa mga pamamaraan nila, yung condescending nila sa kapwa senador nila, paano nila minamaliit. Pero nagpaliwanag sila sa isang live video na Facebook live na hindi daw sila nagyayabang, gusto lang nila itama. Pero may proseso ng pagsasabi ng tama, mga kababayan. Hindi porket abogado sila kasi nila lang ang tama. Kaya naman siguro nag-boomerang sa kanila yung mga pinagagawa sa kanila at na-realize nila yun. Kaya kanina, ibang estilo niya. Mga kababayan, hindi siya masyadong nag-a-attack. Hindi na rin niya kinwestiyon yung decision ni Chis Escudero na yung mga opinion nila, yung mga sarili-sarili niyong problema na inilalabas doon sa impeachment court, doon tayo nyo na lang yung sesyon. Doon nyo na lang sabihin. Which is tama naman. Pero hindi pa rin nagpatigil. Hindi pa rin nagpatinag ang dalawang kayatahan ng mga kababayan. Obviously, nag-aabogado pa rin sila doon sa defense. Hindi tayo magugulat kung ang magiging hatol nila sa kasong yan ay acquittal. Otherwise, kung magko-convict sila, mapapatunayan lang nila na ang pagtatanong nila ay layo nilang lumabas ang katotohanan. Kasi ang mga tanong nila one way, one-sided. Katulad kanina, yung pinupunto nilang fishing expedition, yung fruit of the poisonous tree. Ang ibig pong sabihin ng mga kababayan sa legal, yung mga ebidensyang hawak mo na pinagkuhanan mo ay mali o ang sources mo ay hindi dumaan sa due process o mali o hindi tama, mga kababayan, hindi mo pwedeng magamit yung mga hawak mo ebidensya para doon sa sinasakdal. Which is, ang punto kasi nila, mga kababayan, yung fishing expedition, kumbaga, sa isang karagatan, magsasaboy ka ng lambat para magbabakasakali ka may makuha kang isda, kung marami man o konti, at least may makuha ka. Ibig sabihin, yung pagre-request ng prosecution ng subpoena, ang punto nila, wala kayong specific na nire-request sa subpoena ninyo para doon sa bank records. Ang gusto nyo, buong bank records, para isa-isa nyo, hahanap kayo ng mali, hahanap kayo ng kaduda-duda, at yun ang gagamitin yung ebidensya. Kumbaga parang yun yung sinasabi ng fishing expedition, na naglagay ka ng lambat, tapos bahala na. Kung may makuha kang isda, swerte. Kapag wala, edi wala, mga kababayan. Pero hindi yun ang punto. Kasi po sa impeachment court, mga kababayan, hindi naman po ito criminal court na ang para mahatulan mo ang isang nasasakdal, kailangan mo i-prove beyond reasonable doubt. Dito po ang kailangan dito, may probable cause. At yung probable cause na nanggaling doon sa lower house, mga kababayan, kaya yan na ipasa
doon sa Senado at ngayon nga impeachment court ng Senado. So yung punto ng magkapatid mga kababayan, yung sinusubukan nilang tuligsain o sinusubukan ni Alan Cayetano nag-ipitin si attorney or representative Chel Jokno na kitang-kita paano siya kinain ng buhay kumbaga. Kitang-kita na yung punto ni Chel Jokno mga kababayan ay malinaw. Una, napatunayan nila sa lower house na may mga dapat imbestigahan. At yun ang mahalaga. May probable cause. May mahalagang batayan para paniwalaan na dapat nating makita ang mga detalye para mapatunayan natin na merong unexplained wealth. Kasi po, may binasa siyang case, no? Doon, kung saan sinasabi, doon sa case na binasa ni Chel Jokno, hindi pwedeng hatulan yung nasasaktal dahil hindi nila nakita, hindi nila na-release yung mga dokumento na pwedeng magpatunay doon sa mga detalye na hinahanap nila. Kaya nire-request niya, kailangan mailabas, masubpina ang mga detalye para makita natin yung mga in and out ng pera. Kasi mga kababayan, hindi mo naman pwedeng sabihin na 2022 siya naging vice presidente, doon lang tayo titingin. Natatandaan po natin si Corona, yung siya yung nililitis, inungkat din po yung mga nakaraan. Bakit po? Kasi public officer sila mga kababayan. Simula pumasok ka sa public office, liable ka na. Kailangan bantay ka na. Nakabantay na sa'yo ang lahat kumbaga. Hindi porket hindi ka pa vice president noon, ligtas ka pa sa mga ginawa mo, mga nakaraan. Yun ang punto ng sabpina ni Chel Jokno na nire-request. Na ang sinasabi ng mga Cayetano, especially ni Alan Cayetano, para kang nagbabaka sakaling may makuha o hindi. Pero hindi pa rin po yun ang punto mga kababayan. Ang punto pa rin may probable cause. May katunayan na may kailangan tignan. Kung bakit hindi nila masagot yung specific na dapat tignan, kasi hindi naman yun ang trabaho ng lower house o ng House of Representatives. Ang kailangan nila ma-produce na totoong may probable cause, may totoong dapat tignan. Kasi kung hahanapin pala nila yung specific detail o specific day o specific amount, mga kababayan, sana gumawa na sila ng full-blown trial. Yun yung sinasabi ni Chel Jokno, na alam naman natin he definitely outshined Alan Cayetano doon sa hearing na yun mga kababayan. Hindi lang natin mapunto-punto doon hindi nila mapunto doon yung kasi obviously nag-aabogado sila sa defense pero hindi nila yun mailabas ng todo lalo ngayong ang image nila ay binabago. May nagda-damage control mga kababayan kung mapapansin ninyo. Malumanay sila ngayon. Hindi sila attack. Pero I think it's too late for Alan Cayetano kasi pinikunan niya si Ping Lacson at ngayon nga inihahanda na yung mga detalye, information patungkol dyan sa mga flood control. Kung matatandaan po natin, yung ibang video ko sa mga nakaraan, pinaliwanag ko po yung 2022-2021 na yung galing kay Diskaya na project, 2.6 billion po ata yun dyan sa Taguig. Mga kababayan, hanggang dito po muna. Maraming pong salamat. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, sana po subscribe kayo. AJ Comentas, pasalamat po sa inyo.